Ang pag-iisang dibdib ay tanda ng simula ng bagong kabanata sa buhay ng magkasintahang Mary Ann at Russell. Taong 2016, nagdesisyon silang magpakasal. Makalipas ang isang taon, isinilang ni Mary Ann si Caleb. Ngunit sa halip na galak, kalungkutan ang dulot sa mag-asawa nang malamang may problema ang kalusugan ng kanilang sanggol. So I decided to have the CS kasi nga I'm old na, no, for normal delivery. Napapansin ng nurse yung kung saan yung mga babies, may lumalabas na parang bula doon sa bibig ng anak ko. So nakita nga nila na twisted ang intestine ng aking anak. So kailangan siyang operahan, otherwise it will burst and yung toxic kakalat po. So the solution will be reconnection ng intestine. Nakita ko na po si baby, nakalabas yung bituka. Parang robot yung anak ko. Sabi ko, anak ko ba to? Tapos kita mo, hirap siya, no? Hirap siya. Tapos po, ang pagdedi niya, hindi normal. Meron na po nakapasok sa kanya na kulay white. So doon siya pinapadete. Caleb is not gaining weight. Meron ni-recommend na gatas. Yung gatas pong yun, nung tinignan namin siya, wala sa Philippines. Nasa ibang bansa. So agad-agad yung husband ko, kumontak siya na may kakilala sa Singapore. Kaya nung nakita nung nurse na nahihirapan na kami, sinitsitan na kami, palit kayong doktor. Sino nagpalit kami ng doktor, nakapagbigay siya ng alternative na gatas na available na sa Philippines. Malaking halaga ang kakailanganin para sa operasyon ng kanilang anak. Kaya minabuti na mag-asawa na ilipat si Caleb sa mas abot kayang ospital. Paalis kami ng hospital. Ito yung running bill namin, 900,000. So aside from the government po, may mga individuals na tumulong sa amin sa side ng asawa ko, sa side ko. Sinulat ko yung mga nagbigay. Ay naku, sobrang dami nila. Tapos sabi ko sa sarili ko, you cannot outgive God. Sabi ko, aalis kami Lord ng hospital na to, walang utang. And true enough po, umalis kami dun sa unang hospital, walang utang. We have to move to another hospital para makapag-shift kami to another pediosurgeon na mas mababa ang fee. So nung nilipat namin siya, no, kita ko pa rin siya ni baby na colostomy. So yung dalawang nakalabas na intestine niya, ipapasok po yun ulit. Tapos pagduduktungin niya. So sabi ko, kung paano naging faithful si Lord dun sa unang operation, He will also be faithful sa katawan ng anak ko. And He will also provide. Sabi ng doktor, successful. Pero nasa ano pa rin siya, nasa ICU. Ang challenge naman is na-reconnect na yung recovery. Sabi, kapag ni-reconnect na, doon na siya magigain ng weight. Pagkatapos ng operasyon, ang nangyayari sa katawan ng anak ko, bumabaksak ang kanyang weight. Matagumpay na napagdugtong ang dalawang intestine ni Caleb, ngunit pahirapan pa rin na madagdagan ang kanyang timbang. Dumating din po sa time na nag-give up na ako kasi parang skeleton na yung anak ko, ang pangit niya na. Magpuri ka lang, narinig ko yon. Puri ka lang, magpuri ka lang. Ang hirap magpuri pag gano'n na sitwasyon eh. Kailangan kong maranasan na ang Diyos ko totoo. Kasi Kristiyano ako. Doon ko na-realize how blessed I am of this trial. Kasi naramdaman mo siya. Kasi nakita mo yung galaw niya. And then dumating po yung isang araw, umaakyat po ang timbang niya. Isang guhit. Dalawang guhit. And then come July po, ayun, nakauwi na si Caleb. At ang running bill naman po this time, dahil private siya, 450, so almost 500,000 din po. And lumabas kami na wala rin utang. Sa kabila ng mga kinaharap na pagsubok, hindi sumuko si Mary Ann at patuloy na nagdasal sa Panginoon. Kaya makalipas ang ilang buwan, tagumpay ang naging operasyon ni Caleb at pinayagan na din silang makauwi. Subalit napawi ang saya ng mag-asawa nang mapansing bumibilog at lumalaki ang ulo ni Caleb. The third challenge this time, kikita niya yung head circumference ng anak ko. Medyo nag-i-increase. Next visit, ni-required niya na kaming pa-ultrasound. So from the ultrasound, nakita nga na may tubig sa ulo ng bata. So doon sa MRI, litaw po talaga. Na yung tubig, pinupush niya yung sa brain, ang lumulugar yung tubig. Kailangan siyang
operahan, lagyan ng tubo. So, in-explain paano lalagay yung tubo, there will be a drilling, mismo doon sa utak. Dahil sa kagustuhang maiwasan ang pangatlong operasyon, nagpa-second opinion ang mag-asawa. Mapalad na isang doktor na may malasakit ang natapat sa kanila. Tinignan niya yung galaw, physical. Normal naman yung kilos ng anak mo. Sabi niya gano'n. Bigyan ko pa yan ng 2 months, si Caleb. Pagbalik niyo rito, kung hindi pa rin niya naglalakad, kailangan na nating operahan. Laking tuwa namin nung isang araw nung nakahakbang na siya ng 2, 3. Hanggang ngayon, hindi na kami bumalik na sa doktor na yon. Kasi ayun, umaakyat na siya, tumatakbo na siya. Dahil sa walang tigil na panalangin ng mag-asawa, tuluyang bumuti ang kalagayan ni Caleb at namumuhay na ng normal. Ngayon, patuloy na ginagamit ng Panginoon ang patotoo ng mag-asawa upang magsilbing pag-asa at inspirasyon sa mga nakakaranas din ng kanilang pinagdaanan. After all of the challenges, I can say na Jesus is our Savior at hindi niya tayo tatalikuran. Wow, talagang kahanga-hanga ang Panginoon. Kaibigan, baka ikaw mismo ngayon ay nasa gitna ng matinding pagsubok. Tandaan mo, the same God who carried Mary Ann and Caleb is the same God who wants to carry you. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." That rest, that hope, that salvation, that assurance is found only in Him. If you have never received Christ as your Lord and Savior, this is your moment. All you need to do is open your heart and let Him in. Pray with us this prayer. Just say, "My Heavenly Father, today, this very moment, I choose to surrender my all to you. Lord, I have tried and tried, but I have failed. Lord, you know that my life is a life full of rebellion, running away from you. But today, Lord God, I come to you confessing all my sins, declaring my dependence on you. So even now, I invite you, Jesus, to come into my life to be my Savior and to be my Lord. Thank you that you willingly died on the cross to pay for all of my sins so that today I can enjoy a new life in you, victorious in you. Thank you for loving me and thank you for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. When life feels too heavy, parang hindi mo na alam kung saan ka hihingi ng tulong, remember this: Jesus is always close. He hears every whisper of your heart. Kahit yung mga luha na hindi mo masasabi sa iba. If you need someone to stand with you in prayer and remind you of God's promises, our CBN Asia Prayer Center is open for you 24/7. The number is on your screen. Call us and let's believe together for God's breakthrough in your life. Ang kwento ni Mary Ann ay patunay na walang pagsubok na hindi kayang lampasan kapag kasama natin ang Panginoon. Kung nais mo pang makapanood ng mga kwento na tunay na pagbabago at pag-asa, bisitahin ang The 700 Club Asia YouTube channel. Doon mo mapapanood na ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang problema. I wanted to be a lawyer. I wanted to be a doctor. I wanted to be an engineer. Pero kaya ba? Kasi considering yung status namin sa buhay, parang imposible talaga. Dumating ang pag-asa mula sa Diyos.
Sinuportahan ng Operation Blessing si Jay ng 1 taon sa elementarya at muling sinuportahan sa kolehiyo hanggang makatapos ng mechatronics. Naging tuloy-tuloy ang pag-angat ni Jay sa kanyang career bilang HR manager sa isang malaking automotive company sa Mindanao. The Lord will never withhold any good thing from His children. Jay, we celebrate your hard work and perseverance to achieve your dreams. To our CBN Asia donors and partners, thank you for believing in the potential of our Operation Blessing Back to School program beneficiaries. Marami pang estudyanteng puno ng pangarap pero kapos sa buhay. Your monthly gift can change their lives and the future of their families. Scan the CBN Asia QR code to donate. God bless your generosity. Hulyo ng taong 2012, naharap sa isang nakagigimbal na trahedya ang mag-asawang Cristina at Ramil. Mahal, parang may sumusunod sa atin. Bagamat hindi nakilala ang riding in tandem na bumaril, iringan sa trabaho ang tinitignan na motibo. Sa walang humpay na pagbaril ay tinamaan din si Cristina. 5 bala ang tumama kay Ramil. Siya'y nakaligtas dahil puro daplis ng bala ang tumama sa kanyang katawan. Nalagay naman sa panganib ang buhay ni Cristina. Pumasok ang bala sa kanyang tagiliran at tumagos sa kanyang likuran. Naputol ang bahagi ng kanyang bituka at lubusan namang napinsala ang kanyang spinal cord. Matapos ang operasyon, napag-alaman ni Cristina na siya ay mayroong kondisyon sa lumbar 5 spinal cord o L5. Dahil malubha itong naapektuhan, nakumpirma niya na hindi na siya kailanman makakalakad. Iniiwasan kong tingnan siya kasi parang dinudurog yung puso ko nung time na yon. Tumutuloy yung luha ko. At the same time, meron ako small voice na narinig na sinabi sa akin na, anak, mahal na mahal kita at makakalakad ka. So mula nung ako'y nasa ICU, pinanghawakan ko yung pangako ng Diyos sa akin. Sa kabilang banda, nabalot ng takot ang puso ni Cristina sa tuwing naaalala ang taong bumaril sa kanila. Meron po ako small voice na ibinigay yung verse na Isaiah 41. Ako isa sa iyo, hindi ka dapat mangamba. Ako ang Diyos, tutulungan kita, iingatan. Lahat ng may galit sa iyo mapapahiya. At ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Hindi nahuli ang taong bumaril sa kanila, pero sa kabila ng trahedya, pinili nilang magpatawad. Gayunpaman, bago mangyari ang nasabing trahedya, naging masugid na tagapanood ng The 700 Club Asia si Cristina. Higit niyang nakikilala ang Panginoon sa mga kwentong kanyang napapanood. Napanood ko yung isang bata na may sakit. Nang pinag-pray siya, naranasan ng batang ito yung kapangyarihan ng Diyos, yung healing power. Sinabi ng magulang niya na sa Luke 1:37, nothing is impossible with God. So tumatak sa puso ko to na walang di mapangyayari ang Diyos. Ang mga salitang iyon ang higit na nagpabago ng kanyang buhay. At habang siya'y nagpapagaling sa ospital, isang mensahe mula sa Diyos ang kanyang nadinig. Igalaw mo yung right feet mo. So nung dahan-dahan ko po siya iginalaw yung right feet ko, doon po na siya yung doktor ko na hindi siya po makapaniwala sa miracle na naranasan ko. Bagamat hindi maipaliwanag ng medisina ang unti-unting paggalaw ng mga binti ni Cristina, nakumbinsi sila na isang himala ang nangyari. Ang sinabi sa akin ng doktor, alam mo Mrs. Daniel, unang-una, malakas ka talaga kay Lord. Mahal ka talaga ni Lord. Talagang yung kapangyarihan ng Diyos naranasan mo. Ginamit niya ang himalang ito upang ipakilala si Jesus sa mga doktor at nurses na nakatalaga sa kanya. Agosto ng taong 2012 na magsimula siya sa kanyang therapy sessions.
Bagamat nahihirapan, napapagod at nasasaktan, pursigido pa rin siyang makapaglakad ulit. Tanging sa salita ng Diyos humuhugot ng lakas si Cristina. 2015, nang siya ay tuluyang gumaling mula sa kondisyon ng L5 at naging normal muli ang kanyang paglalakad. Isang himala pa ang nasaksihan ni Cristina nang mabayaran nila ang 8 million pesos na hospital bill. Malaking pera man ang nawala sa kanila. Lubos silang namangha sa kabutihan ng Diyos nang lumago ang kanilang piggery. Mula sa 200 baboy, ngayon nasa halos 6,000 na ito. Nothing is impossible with God. Walang di mapangyayari ang Diyos. Ipinakita ng Diyos sa amin na sa kabila ng lahat nandito ako. Dahil sa salitang pinanghahawakan niya mula sa Panginoon, siya ay nagkaroon ng bagong buhay at naging isang patotoo sa maraming tao. Yung milagro kasi ng Diyos, kailanman hindi ko pinagdudahan yan mula simula pa. Dahil lahat ng hiniling namin sa Kanya ay wala siyang ipinagkait sa amin eh. Labis kong pinagpapasalamat sa Panginoon, pinahiraman pa niya ako ng panibagong buhay para matunghayan yung aking mga anak at masubaybayan sila. Pangalawa, masigit akong gamitin ng Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos buhay, ang Diyos makapangyarihan sa aking buhay, ang Diyos ay gumawa at kumilos sa aking buhay upang mahayag ang kapangyarihan at kadakilaan niya sa buhay ko. Peter, ang sabi ng Bible, as Jesus was on earth, so are you. Ibig sabihin nito, yung mga miracles na ginawa ni Jesus sa isang mananampalataya, kaya niya rin itong gawin. Tama. Kasi Alex, He already gave us the authority. And so we exercise that authority. We command sickness to go. We declare blessings. And then heaven, hearing that declaration that's already ours, will back us up. Alam mo, sometimes life confronts us with situations that seem beyond hope. Moments when even experts say, wala na pong assurance. But Christina's journey reminds us that when human strength reaches its limits, God's power begins to shine. His word declares that nothing is impossible with Him and that truth becomes our anchor when everything else feels uncertain. Her testimony shows us that miracles are not just about physical healing, they are also about provision, restoration, and the grace to forgive. Imagine from facing death to experiencing new life, from overwhelming debt to divine supply, from bitterness to forgiveness. Lahat po ng ito ay gawa ng Panginoon. Truly, His goodness transforms impossibilities into testimonies of hope. Tama. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan sa katawan, sa puso, o sa iyong sitwasyon, lumapit tayo sa Panginoon ngayon. Let us hold on to His Word because His promises never fail. Join us as we pray and believe that the same God who healed Cristina can also heal you wherever you are. Open your heart and lift your need. Pray with us. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord God, kalooban mo na pagalingin ang mga may sakit. Lord God, lahat ng klase ng sakit, walang mahirap sa iyo, walang imposible. Sa mga sandaling ito, Lord God, alam ko marami pong mga sumasabay sa amin sa panalangin, lalo na po sa mga lugar na kung saan, Lord God, sa mga ospital, sa banig ng karamdaman right now. Lord God, hipuin niyo po ang bawat isa. We declare, Lord God, that you have already released to them, to those who are calling on you right now, asking for healing. Iba't ibang sakit right now. Merong may karamdaman sa kanyang tuhod. Kailangan niya ng replacement sa kanyang tuhod. In the name of Jesus, I declare, Lord God, that whoever this person is, wherever he is, Lord God, I pray that you would be the one to touch the kneecap, Lord God, na ito'y pagagalingin nyo, Panginoon, i-restore nyo. Merong isang may sakit sa diabetes, you are now being healed.
merong may problema sa kanyang paa, hindi siya makalakad, the Lord is touching you right now. Merong may problema sa kanyang dugo. Ang sabi ang dugo na ito ay may cancer. Right now, by the blood of Jesus, I declare that your blood is being cleansed in the name of Jesus. May tumor sa utak. Right now, pinagagaling ka ng Panginoon. At hindi makalakad. Right now, itest mo yung mga paa. Try to walk. Lagay mo sa puso mo ng kagalingan pinagkaloob na ng Diyos. Ang kailangan mo lamang ang kinin sa pamagitan ng pananampalataya at ikaw ay makakalakad. Gagaling ka mula sa banig ng kalamdaman. Itatayo ka ng Panginoon. Ideklara mo sa puso mo, ako ay mabubuhay. I will live, I will not die to proclaim God's glory. Amen. Amen. Thank you, Lord. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series, at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Hirap makakita ang 3 taong gulang na si Catriona dahil ipinanganak siya na may katarata. Sabi ng doktor na dapat maoperahan po siya sa madaling panahon po kasi malaki po yung chance na makakita po yung isang mata niya. Pero habang tumatagal po, lumiliit din po yung possibility na makakita po ulit. 250,000 pesos ang kailangang halaga para maoperahan ang mga mata ni Catriona. Ngunit sa 400 pesos kada araw na kinikita ng kanyang mga magulang, imposible itong makamit. Wala po talaga kaming ibang makukunan. Kasi pa nga, araw-araw lang po talaga yung kinikita namin. Pinagkakasya lang din po. Wala namang pong sumusobra, wala pong ipon, ganun po. Sa bawat taon na nadaragdag sa buhay ni Catriona, lalong lumalabo ang kanyang mga mata. Nadadapa po, na uuntog, ganun po. Siyempre naaawa po ako kasi wala namang pong magagawa. Nabalot ng takot si Clarissa sa posibilidad na tuluyang mabulag ang kanyang anak. Parang na-depress po ako kasi meron po noon halos 1 week. Nahihirapan po talaga ako matulog. Tapos naglagas po ng buhok ko po talaga. Nagsagawa ang Operation Blessing ng Medical Brigade sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Dito na pag-alaman ng Operation Blessing ang kalagayan ni Catriona. Talagang maraming salamat po kasi hindi po kami yung lumapit. Talagang kayo po talaga yung dumating nung time na wala po talaga akong malapit. Matas ako din eh. Tapos di naman nag-isbe. Sinagot ng Operation Blessing ang libreng cataract at strabismus surgery ni Catriona. Naging matagumpay ang operasyon. Sa paglinaw ng paningin ni Catriona, naging maliwanag din ang pag-asa ni Clarissa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Dati po, yun po, nauuntog po siya tapos palagi po siyang napapatid, nadadapa. Ngayon, talagang malinaw po yung mata niya. Nagpapasalamat po ako lalo na sa Operation Blessing Foundation po sa mga tumulong po. Kayo po yung binigay po ni Lord na sagot po sa mga dasal po namin. Every child deserves the chance to see the beauty of God's creation. Yet, for little Catriona Elise, that gift of sight was threatened by conditions far beyond her family's ability to handle. Her parents longed for healing but faced the reality of limited resources. And in that moment of need, God's love was revealed
through Operation Blessing. Imagine the relief of a mother like Larissa, who no longer has to fear blindness for her child simply because people like you chose to give. That's the power of compassion. It transforms despair into hope and impossibilities into testimonies of God's goodness. And this is what God's work is all about. Sharing stories of lives change and inviting you to be a part of that change. Catriona received her surgery at no cost to her family, and countless others are hoping for the same miracle. Together, we can make it happen. Kaibigan, you can be God's instruments of healing and a channel of His miracles today. Partner with CBN Asia. Your giving enables Operation Blessing to provide surgeries, medicines, and hope to families who cannot afford them. Let us continue to be God's channel of love. As we give, we reflect the heart of Jesus, the one who opens blind eyes and brings light to the darkest places. Be part of that miracle today. Partner with us. Call the numbers on your screen, scan the QR code, or visit cbnasia.com/give para malaman kung paano ka makakadonate sa CBN Asia. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. Peter, meron tayong isang prayer request dito. Si C, sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng peace sa aking puso at isipan. Protect me sa mga taong may bad intention at di masaya sa kanilang buhay. Lord, pinagpipray namin si C. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa iyong trono, Panginoon. Kapayapaan, Panginoon, na siyang mag-iingat sa Kanya, Lord God, upang ang lahat ng masamang kaisipan, Lord God, lahat ng insecurity, Lord God, lahat ng takot, Panginoon, ay mawawala sa Kanyang isipan. Because you are the God of peace. Right now, I release that peace into his life in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. We have seen how God continues to move in the lives of people who choose to trust Him. Each testimony is a reminder that His love is constant, His grace is abundant, and His power is beyond measure. Truly, He is faithful to those who call on His name. At alam mo, kaibigan, hindi lang sila ang pwedeng makaranas ng pagbabago. Ikaw din. The same God who healed, provided, and restored their lives is the same God who wants to touch your life today. Walang sitwasyon na masyadong mabigat. Walang sugat na masyadong malalim at walang pangarap na masyadong imposible para sa Diyos. Kaya kapit lang, trust His timing, and let Him write a new chapter in your life. As we end, let's hold on to this promise from Zephaniah chapter 3, verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you, and in His love He will no longer rebuke you, but you will rejoice over with singing. May this verse remind you that God not only saves, He rejoices over you with love. Siguradong na-bless ka sa mga kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang The 700 Club Asia ng walang paid commercials dahil sa suporta mo sa CBN Asia. Para magtuloy-tuloy pa ito, we encourage you to send a monthly donation. Just scan the CBN Asia GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways to send your donations like bank transfer or credit card. Remember, God is already at work with miracles in motion, preparing wonders beyond what you can imagine. See you all again tomorrow. See you next time. Lalaking lumaki sa abuso at karahasan, nalulong sa droga. Babaeng nagtiis sa emotional at physical abuse, pinili ang paggaling kaysa paghihiganti. Kapag pagod na ang isip, saan ka tatakbo? Mind-centered on Jesus.